Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinatapon ang walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at nagngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyong lahat na ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ng Ebanghelyo sa umagang ito. Gusto ko magsimula sa isang personal experience. Mayroon ako na pamangkin. Nasa tamang edad na. Pero ganito ang kaniyang trabaho. Maghapon, hawak yung cellphone. Maghapong nakahilata. Maghapong halos hindi umaalis doon sa kakatutok ng kaniyang cellphone. Kapag ganon ang inyong nakikita, sino sa inyo ang natutuwa? Siguro tayong lahat mayroong karanasan na mayroong isang miyembro ng pamilyang may ganoong sistema. Isang araw, pag kita ko sa kanya, mayroon akong sinabi. Ang sabi ko sa kanya, ano na? Hanggang diyan ka na lang ba? Hanggang ganyan na lang ba ang magagawa mo sa buhay? Yan na lang ba ang kakayahan
ng iyong kaisipan? Wala ka bang plano? Wala ka bang pangarap? Wala ka bang pwedeng mabago sa sarili mo? Wala. Bedma. Bakit ko po sinasabi sa inyo na mayroong darating na paghuhukom? May darating na katapusan ng mundo. May darating na final days. Sa talinhaga, ang paghahari ng Diyos ay ang ating final days. Ito ang ating katapusan. Hindi pa man ngayon. Kasi tayo'y parang mga isdang malayang lumalangoy pa sa dagat ng buhay. Tayo ay malayang malaya pa. Pero darating ang panahong may loong lambat na huhuli sa atin. At alam natin na ang lambat ay walang sinisino at walang pinipili. Pagiging mabuti o pagiging masama ay kasama sa lambat. At sa dulo ng mga bagay na ito'y paghihiwa-hiwalayin ang mabuting isda at itatapon ang mga walang kwenta. Tanong natin sa sarili natin ngayon, ako ba'y mabuting isda o walang kwentang isda? Ano ang pwede kong gawin sa sarili ko ngayon na pwede kong baguhin na iba sa kahapon? Dahil araw-araw ay paglangoy sa pagbabago ng mundo. Araw-araw ay pag-adapt sa kabutihang pwedeng magawa ng tao. We do not settle for less. Nilikha tayo ng Diyos na mayroong dignidad para pangalagaan. Huwag mong pababain ang dignidad na ibinibigay sa iyo ng Diyos anuman ang estado mo sa buhay. Ang nais natin maging mabuting isda para pagdating ng lambat, tayo'y mapipili at ilalagay sa isang sisidlan. Ang sisidlang ito'y ang kaharian ng Diyos. Wala pa yun. Wala pa yung araw ng paghihiwalay. At habang wala pa yun, atin pong pangalagaan ang buhay, pagkakataon at araw na ibinibigay ng Diyos. Ang paghuhukom ay hindi pananakot, kung hindi paalaala to make us aware that soon o darating na panahon, mayroong paghuhukom na mangyayari. At sa tinatakbo at nilalangoy ng buhay mo ngayon, saan ka mapapabilang? Sa mabuting isda o sa isdang itatapon dahil walang kwenta? Maliwanag ang ebanghelyo. Mabuting isda
at itatapon kasi walang kwenta. Ibig sabihin, wala kang ginawa sa sarili mo para maging mabuti. Ang talinhagang ito'y mulit-muling pinapaalala sa atin na walang magiging kapalit ang paghahari ng Diyos maliban sa maging mabuti, maayos na tao. Nakakahiya sa Diyos na binigyan tayo ng dignidad pero ayaw nating bumangon sa sitwasyong pwede namang iwanan. Sa sitwasyong hindi deserve ng bawat isa. Umalis ka doon sa sitwasyon na yon at mangarap kang maging mabuti. At sa pangangarap mong maging mabuti, gumawa ka ng mabuti para magkaroon din ng resultang mabuti. Mayroong cooperation. Mayroon tayong gagawin sa sarili natin para hindi tayo magkaroon ng masamang kinabukasan. Kung gusto mong maging successful, cooperate with God. Kaya sabi ko dun sa pamangkin ko, how do you see yourself 5 years from now? Anong nakikita mo sa sarili mo 5 taon mula ngayon? Ganyan ka pa rin ba? Nakahilata araw-araw? Naglalaro ng cellphone araw-araw? Pinapakain ng iba araw-araw? Ikaw ang makasasagot. Hindi palaging malakas ang katawan ng iba para ikaw ay buhayin. Kailangan marunong kang makipag-cooperate sa Diyos. Dahil ang bawat isa'y may dignidad na ibinigay ang Diyos upang itaas mo at hindi mo pababain. Para pagdating ng paghuhukom, ika'y mapapabilang sa mabubuti isda at hindi sa itinatapon na walang kwenta. Realidad yun. Totoo yun. May itatapon dahil walang kwenta. Pero araw-araw, pagkakataon itong ibinibigay ng Diyos, na iwanan ko ang mga bagay na walang kwenta at itaas ko ang dignidad ng aking pagkatao bilang kawangis ng Poong Jesus Nazareno. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.